Yung sa mga fry at fingerlings, usually, ang kailangan nila ay yung mataas na protina at mataas na enerhiya para sa kanilang mabilis na paglaki. Underdeveloped pa yung kanyang digestive tract. Lahat ng materials na ginagamit natin sa kanya ay highly digestible material. Meaning, pag kinain nila ito, konting effort na lang yung digestive system nila to break it down into the essential nutrients na kailangan ng stomach nila. So, mas madaling ma-assimilate yun ng gut na nagtatranscend naman sa mabilis na paglaki ng isda. Sa early stage kasi, pag gumamit tayo ng bigger particle size na feed, ang tendency kasi nun, hindi siya makain ng fish. At the same time, nakalutang lang yun sa tubig. At in the end, magpupulyot lang yun sa tubig. Kasi nga, hindi siya nakain ng fish. Dinesign natin siya na naka-float sa water para at least nakikita natin na kinakain siya ng fry. Kaya nga, di ba, dapat maging conscious tayo kung ano yung size ng fish, dapat ito yung size ng particle na pinapakain natin para akma lang siya, walang natatapon or nalulusaw sa tubig natin. Powder form pa rin ang pinaka-best na ipapakain natin kasi dahil dinesign natin ito base dun sa mouth opening ng ating mga isda. Kasi kung masyadong malaki yung mga particle ng pinapakain natin, baka hindi ito makain at magpupulyot lang sa tubig. So parang 'di ba, sayang yung perang tinapon mo sa tubig dahil hindi naman siya nakain. Hindi pa lumaki yung isda mo. Nga po, maganda po siya. Talagang maganda siya. Kainin ng isda, talagang kita niyo naman po mabilis lumaki. Talaga yung maiglas yung isda nyo. Tsaka yung kulay niya maitim talaga. Hindi katulad ng ibang patoka na pag pinakain nyo, parang namumuti po yung isda nyo. Sa fry po, siguro mag-average siya mga 70% po hanggang 80%. Makukuha nyo yan. Sa fry, opo. Survival rate niyan. Hanggang sa mapahulog po doon na tawag na grow out na. Maganda po yung talagang pag sa fry nyo gagamitin, yung powder form po talaga. Para mas mabilis siyang makain ng isda natin. Pagka naman lumalaki na siya, siyempre uma-adjust din tayo ng size na pinapakain. Malaki po na itutulong noon kasi kung wala noon, parang maantala yung paglaki ng isda nyo. Di maantala ang kita nyo, kumbaga. Napakaganda ng epekto ng Tate Fry Booster sa mga fry namin kasi naobserbahan ko na mas nagiging malalakas, maliliksi, gumalaw yung mga fry namin kapag napapakain namin sila ng Tate Fry Booster. Base sa aking karanasan, napansin ko sa behavior nila or physical manifestation na malalakas sila, maliliksi, mataas ang survival rate, at hindi sila basta or madaling na-stress sa pagsusorting, pag-harvest, at sa kahit malayo ang biyahe, malalakas pa rin sila at nakakarating ng maayos sa mga buyer yung mga fingerlings na pinakain ng Tate Fry Booster. Sa palagay ko, mas magandang in powder form ang Tate Fry Booster sa kadahilan ng ang mga fry, kahit maliliit sila, kayang-kaya nilang iswallow or lunukin kapag yung Tate Fry Booster is in powder form. Sa hatchery, in terms of survival rate, mataas din po yung percentage, hindi yan bumababa ng 85%. Basta aalagaan ng maayos, napapakain ng tama, at hindi dapat polluted yung tubig, nakasisiguro po kayong 85%, hindi yan bababa sa 85%. Malaki po ang naitulong ng Tate Fry Booster sa negosyo namin. Unang-una sa hatchery business namin, from day 1 pa lang, pinapakain na namin sila ng Tate Fry Booster kaya mabilis silang lumaki from fry into fingerlings. At kapag mabilis lumaki ang mga fry into fingerlings, mabilis namin silang naibibenta sa mga buyer. So base po sa aming experience po sa paggamit po ng Tate Fry Booster ay maganda naman po siya para sa ating mga alaga, sir. So ang ating survival rate po is maabot po ng 70 o nag-i-increase pa po.
So, nangyayari po yung tumatas ang survival po, sir, pagka sapat po yung pakain natin na natural food, and then tulong po ng Tati Fry Booster po, at saka po yung pagmamanage na po natin. So, ang disculture po natin, umaabot po siya ng 18 to 21 days, tsaka po natin po yun i-harvest po. Yun na po yung po natin, time of harvesting po ng fry. Yun po yung pinaka-standard po natin na number of days. Kasi po, minsan po talaga, nag-harvest po tayo ng 18 kasi nga po, mabilis po silang lumaki pagdating po ng ganito po mainit summer season po. Kasi malakas po silang kumain. So, yung feedback po natin na natatanggap is maganda po yung natin feedback po kasi pabalik-balik po sila dito upang kumuha ng ating fry kasi mataas daw po yung kanilang survival. Kaya po maganda po yung in-powdered fry booster po kasi po mas mabilis po nilang kainin pag powder po siya. Saka po nakakatulong po talaga yung feeds na yung fry booster po pagka nasa daytime na po tayo ng pakain po. So yung ating paggamit po ng fry booster ay malaki pong tulong para sa ating fry. Kasi po nakakapagbigay po siya ng mataas na nutrients at nagiging immune po yung ating mga fry at lumalakas sila at maliliksi. At saka maganda rin po yung kanilang mataas din po yung survival rate ng ating fry po. Kung kayo'y may natutunan sa videong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.